bilang saking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga iskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapisahan ng mga martir kasama si Andrew Dunglac. Bigyan ko lang po ng konting background ulit, no? Kahapon sa ipinahayag na ebanghelyo mula kay San Lucas, nang matanaw ni Jesus ang templo, no, dahil papasok na siya sa Jerusalem, nang matanaw niya ang Jerusalem, ito ay kanyang iniyakan, tinangisan. At ang nasabi niya ay, kung nalalaman mo lang kung ano talaga ang makapagdudulot sa iyo ng kaligayahan o ng kapayapaan. Kung nalalaman nyo lang, no, kung ano ang tunay na makapagdudulot ng kapayapaan. At ngayon, sa ating pong narinig na ebanghelyo ulit sa pagpapatuloy nito, ay kanya pong pagpasok na Jesus sa templo, kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Malinaw po ba? Nasaan sa Jesus? Ha? Ano ibig sabihin sa templo? Nasa loob ng templo. Pumasok si Jesus sa templo. Kasi po pwedeng yung templo, pero nasa labas siya. Naintindihan ba? So nasa loob. Pumasok si Jesus sa templo at ano yung nakita niya? Gusto niyang magdasal, gusto niyang makinig, gusto niyang magturo, gusto niyang mag-alay ng handog, gusto niyang magpasalamat o kung ano pa man na nararapat na ikilos at gawin sa loob ng templo. Pero ano ang nadatnan niya? Nandoon yung mga nagtitinda. Dapat ba yun? Dapat ba yun? Imagine niyo po, no? Nagsisimba kayo, bentahan namin kayo ng kalendaryo habang nakaupo dyan. Bentahan namin kayo ng belo. Ano pa bang binibenta namin dito? Kung ano pa man, rosaryo, imahin, sa loob. Hindi ba kayo madidistract? Hindi ba kayo maiiskandalo? Hindi ba kayo mabubwisit? Habang nakapikit kayong ganyan, bigla kayong kakalibitin. Bili na po kayo. So mayroong mga paglabag. May mga pangyayari o nangyayari na sa loob ng templo na hindi dapat. Kasi kung babalikan niyo yung narinig na pahayag sa unang pagbasa, nabawi na nila yung templo. At ngayon, dedication na ulit. Dinedicate ulit yung templo para
manumbalik yung kabanalan na nilapastangan ng mga pagano, ng mga hintil na nanakop sa kanila, iba't ibang mga bansa, lahi, at ngayon nasa kanila na ulit. Kaya nilinis, pinabanal, nagdiwang sila. Tapos pakalipas ulit ng ilang panahon, bagong salin lahi, ito na ngayon ang nangyayari sa templo. Ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Kaya nagalit si Jesus, pinagtabuyan niya ang lahat ng mga nagtitinda. Sabi nga, ito ay bahay dalanginan. Ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Hindi lang pala nagtitinda. May mga pandarayang nangyayari doon sa templo. Yung mga inaasahan na tagapamahala, tagapagtaguyod, tagapagpanatili ng kaayusan, ano na nangyari? Mayroong corruption. Kaya kahit sa loob ng simbahan, nangyayari ito. Kung hindi natin tatawagin o i-call ang atensyon, mapapariwara din ito. Kaya yung panawagan sa atin, magkaroon tayo ng malasakit sa simbahan. Kasi nga, kahit dito man lang sa atin, yung pag may mga naglalaro, may mga nagsisigawan dito, hindi natin po pwedeng konsintihin na okay lang yan. Kasi kailangan matuto tayo. At minsan natututo tayo sa paraan na kailangan natin medyo pitikin ng kaunti. Yung dati, nung nasa Quiapo pa po ako, may lingwahe po yung mga ihos, yung mga deboto, yung pitik ng Nazareno. Yung bang bigla ka, may mangyayari, nagkasakit ka, kung ano man nangyari, yun yung tinatawag namin, pitik ng Nazareno para tawagin yung attention mo. Mayroon kang ginagawa na hindi maganda. Pwede rin sa atin, bukod sa templo, parati din natin naririnig, bukod sa haliging bato nito, pagkatapos ng bawat misa, ng bawat pagdiriwang, sa inyong pag-uwi, tayo po ay nagiging mga templo ng Espiritu Santo. Tayo po ay nagiging mga simbahan. Dinadala natin yung imahin ng simbahan sa mga taong ating nakakasalamuha. Kaya nga ang tawag sa atin, mga taong simbahan. Sinasabi minsan kapag may pangit na ginagawa tayo, taong simbahan pa naman kayo. Kaya baka minsan kailangan natin yung panawagan na may mga bagay na kailangan natin alisin sa atin. Huwag na natin hintayin na hagupitin pa tayo, pitikin pa tayo. Ang inalis lang naman ni Kristo ay yung mga pagtitinda, hindi ang tao, kundi yung pagtitinda, yung mga paglapastangan sa templo, hindi yung tao. Baka umaabuso Hindi pwedeng umabuso. Mas lalong masisira, hindi lang mas imahin, kundi mas lalong marami ang maiiskandalo na magtungo sa simbahan dahil sa ating mga ginagawa, mga sinasabi, naririnig mismo sa ating mga taong simbahan. Amen?